Ikaw yung kausap ni Major kanina sa loob, ano? Ako nga. Meron ba kayong ganito sa probinsya? Wala. Maliit lang yung bayan namin. Siguro mga tinatarget nyo doon, latan at pas yung bote. Oo, yun nga. Bakit hindi mo subukin? Sa ibang araw na lang. Sige, sir. Subukin mo ng masalat mo. Sarge, nakikita mo yung korting tao na yun? Ang patatamaan mo, yung bilog sa dibdib, mapapasukin mo, ha? Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo, ha? Baka ni sa papel, hindi tumama. Guerrero, ipakikita ko naman sa iyo ang aming laboratorio. Ramiro, saka na lang kami babalik, ha? Sige. Halika, dito tayo, Sarge. Sarge, Sige, Ramiro. bakit Ramiro? Wala. Huwag na ho, sir. Aba, sige, tanggapin mo. Ayos lang yun. Salamat, sir. Halika, Sarge. Hoy. Ang aga naman yata niyan. Karit muna tayo, Mario. Salamat. Check mo na, sir. Hindi nga pwede. Duty pa ako eh. Oh, gaya ng dati. Ang alak sa tiyan. Hindi sa ulo para walang gulo. Okay? Halika na, Sarge. Undeng! Tuloy ka, Sarge. Undeng! Si Sargento Guerrero. Hi, Sarge. Kamusta kayo? Dito muna siya titira sa atin. Kaya yung isang kwarto sa taas, linisin mo. Oo. Palitan mo ang kumot, punda ng unan. Tsaka yung laman ng cabinet, alisin mo na yung gamit mo nun. Basura na yun eh. Sibal. Baka namang malaking istorbo ito sa inyo. Ano ba istorbong sinasabi mo? Ay kung ako naman ang mapatpat sa Buena Vista, ay di ganito rin ang gagawin mo sa akin siguro. At saka natutuwa ako, Sarge, na dito ka nga makatira. Para naman ako'y merong makausap na matinu-tinong tao. Isa naman. Ano naman pinagsasabi mo? Biro lang. Ba? Matigas ah. Ubus na naman siguro kanilamig dyan. Oy! May dala ko Halika! para sa'yo. Ano na naman yan? May konting handaan sa bahay. Alam kong paborito mo ito, kaya dinalang kita. Ay, salamat. Tama-tama ang dating mo para sa hapunan. Kumusta yung pananakit ng dibdib mo? Paminsan-minsan sinusumpong. Hindi ko nalang pinapansin eh. O sige na, hindi na ako magtatagal, Mario. Ay, Ano pa ang sige. bisita? Salamat ulit, ha? Oh, yung hapunan natin, ayos na? Ayos na, kaya lang inabili kong karne, medyo matigas eh. Kaya pinalalambot ko muna. O sige, ayusin ko muna yung kwarto sa taas. Sandali lang, Sarge. Sige. Sarge, maiwanan muna kita. Babalik ako sa opisina. Pero dadaanan kita mamayang gabi. Kasi may follow-up ang grupo. Eh gusto ko naman, makita mo ang buhay ng Pulis Maynila kung gabi. Okay? Mandeng! Ikaw na ang bahala kay Sarento, ha? Nainip ka na ba, Sarge? Hindi naman. Nako, yan si Mario. Sa dami ng kaibigan, laging nasasabit. Maaga pa naman. Matagal ka na bang hindi napupunta sa Maynila? Matagal-tagal na naman din. Siguro mga... mahigit ng 10 taon. 10 taon? Nako, bayaan mo. Pagdating ni Mario, ipakikita niya lahat sa iyo pagbabago. Mario! Mami, tulungan yung inatake si Pae! Balik kayo! Pae! Baka umaparo ka man! Dali na! Baka ako mangyari sa kapatid mo!
sumpa ka. Oh, para na ko. Tira na ko. Ewan ko ba niyo kay Mampeng, napakatigas na ulo eh. Sabi ko na mag-iingat eh. Bakit ang dami tao rito? Hala, labas kayo yan! Mga kamag-anak lang ang kailangan dito. Gagawin niyo pang isang bayan tong emergency room? Kamag-anak ka? Kapatid po. Ah. Kayo ang naghatid dito sa pasyente? Opo. Anong pangalan ng pasyente? Paing po. Rafael Iliana. Iliana. Rafael. Ilang taon na siya? Siguro huy, mga 60 na. Siguro? Edad lang hindi niyo matiyak? Eh kasi huy, matanda nga ako sa kanya eh. Yun nga, nakatatanda kayo. Dapat alam nyo. Saan kayo nakatira? 1840 po. 1840. Chetwason, Sampaloc, Manila. Anong nararamdaman niya? Naninikip po ang dibdib. At namumutla. May alam ba kayo kung may history siya ng sakit sa puso? Hindi ko po alam. Pero, ang nalalaman ko po'y madalas siyang sumpungin. So hindi pa siya natitingnan ng ibang doktor? Hindi pa po. Dr. 190/110 home BP. Kailangan ma-confine natin siya para maobserbahan. Kailangan magdeposito kayo. Magkano pong deposito? 1,500. 1,500. Wala po akong dalang pera dahil biglaan. Ay nako, gawan nyo ng paraan dahil hindi kami pwedeng tumanggap ng pasyente at bigyan ng kwarto na walang deposito. Sandali lang po, tatanungin ko yung aking mga kasamahan. Mabuti pa. Sandali. Ano ang balita, Aling Kuring? Hinihingan ako ng depositong 1,500. Ha? Ang laki naman! Ngayon hinihingi eh. Mare, may dala ka ba dyan? Wala ho eh. Ikaw, Mare. Wala din eh. Aling Kuring, meron ho ako dito, mga 4 na rano. Wag na ho, nakakaya na ho sa inyo. Tagapin na ho nyo, Aling Kuring, at ang masikaso kagad sa Mampeng. Dok, meron ho kaming 400. Kung maaari ho sana, doktor, yung kakulangan bukas na ng umaga. Naku hindi po pwede. Hindi tayo pwede magtawaran dito. Ospital ito hindi palengke. Tanggapin na ho nyo to. Baka kung ano pang mangyari sa kapatid ko. Akong pakialam. Kung hindi nyo kayang ibigay ng buo ang deposito, ilabas nyo ang pasyente at dalhin nyo sa ibang ospital. Huwag naman ganyan ang pananalita, doktor. Meron na nga nahihirapan dyan Nangahamak pa kayo rito. Hindi ba kayo nakakaintindi? May patakaran kami sa ospital na ito. Walang deposito, walang serbisyo! Ilang deposito ang gusto mo? Alam mo ba ang ginawa mo, Sargento? Bukod sa nilapastangan mo si Dr. Quirós, natakot ang mga tao, pati mga empleyado sa ospital nagpanik. Anong sasabihin ng publiko sa pulis? Na tayo'y abusado? Na humihingi tayo ng pabor na persahan? At binabaliwala natin ang alituntunin ng isang private institution? Sir, kaya... Please, Sergeant. Huwag ka na magpaliwanag. Hayaan natin yan. Gusto lang kitang palalahanan na ibang probinsya at ibang Manila. Kaya, na kailangan, iba rin nating maging kilos. Mabuti na lahat, hindi nagdemanda si Dr. Quirós. Dahil hindi biro yung kasong yan. Come in. Sir, eto na ho yung report ng General Investigation. Pinadala sa akin ni Captain Nison. That's all, Guerrero. Sarge.